Jollibee! Ayan. Tayo mo sa Jollibee, dali. Ha? Oh. Anong sabi ni Jollibee? Anong sabi ni Jollibee? Ha? Oh. Nasaan si Jollibee? Ayan! Happy birthday, Orion! Happy birthday, Orion! Sarap ng cake? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Bakit nga ba nag-OT or occupational therapy si Orion? Love me or hate me, God knows it made it when he let his eyes on me. Yucky, ninini, get to know ya. Let me see Jack and cry. Look at, do you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. We kiss and I'm sick of ya. I'm not good at ya. Hi everyone, I'm back, and for today's vlog, I just want to share with you the reason actually why si Orion namin ay nag-occupational therapy or OT nga na tinatawag. So, for the past 2 years, I think, ay nag-occupational therapy siya. And wala namang masyadong may alam nito, like family lang namin and some of our friends alam na nag-OT siya or nagte-therapy siya. Kasi nga nakalimutan ko nang i-share sa inyo ito. So, parang mula noon, nung nag-start siya na mag-OT or occupational therapy, ay gusto ko na siyang i-share. Pero palagi ko nakakalimutan kasi lagi akong natatambakan ng mga topics na gusto kong i-share or gusto kong i-vlog. Pero ngayon, ayan, naisip ko since medyo tapos na ako dun sa mga gawain ko na dapat gawin for today at medyo maaga pa. So, ayan, i-share ko na sa inyo. So, it all started nung grade 1 siya kasi nagkaroon ng commotion or nagkaroon ng issue sa school about him na malikot daw siya and all. Actually, mula pa nung kinder, malikot na siya. Malikot naman talaga si Orion. If you have seen, if you have watched yung mga vlogs namin, malikot siya, makulit siya. Pero in a way na hindi naman, wala siyang ugali na nangaaway ng bata or nananakit ng bata. However, doon sa school nga, ang nangyari kasi ay nung grade 1 siya, so parang na-misunderstood siya. So malikot siya, gusto niya makipag-play. So ang nangyari is 'di ba, alam naman natin yun tayo, lumaki tayo na ganito tayo. So naghahagis-hagis yata, yung laro yata na ginagawa niya ay naghahagis-hagis ng pencil, ganyan. Ang problema, may natamaan, and yung natamaan na classmate ay babae. So sabi daw na sugat daw yung bata. Yun, basta yun, mahabang kwento yun. So, yun. And then, ang ending ay nakipag-usap kami sa guidance. Nag-homeschool siya. I don't know kung na-share ko yun sa inyo, pero hindi siya pumapasok regularly sa school. So, may mga times lang siya na pumapasok. And then, mostly, nasa bahay siya, may module. Kaya nga nakakapag-travel kami. So, ayun, kasi wala kaming problema sa absences. Hindi siya nakamark na absent. Kasi nga, we are traveling during the period na naka-homeschool siya or under modular activities siya sa bahay. And then, last year lang kami kasi pumirma kami sa school na ipapacheck up namin siya. But, of course, ako bilang parent, bilang nanay, ako mismo yung makakaalam if Orion, if may something na kailangan kong maging aware kay Orion sa ugali niya. But of course, ako yung kasama niya Imagine, 'di ba, kung napapanood niyo yung mga vlogs namin before, ever since baby si Orion, ever since bata siya, ako yung kasama niya, wala siyang nanny. Wala kaming yaya, wala kaming helper sa bahay. At ako lang talaga mula nung pinanganak siya, nung habang lumalaki siya, pumupunta siya kina mama, kina papa noon. Kasi kapag meron kami mga lakad na hindi namin siya maisama, so doon siya. Like nung nag-Japan trip, our first Japan trip during the pandemic, before nag-lockdown, so doon siya. So doon siya nakatira muna. Kasi nga nag-lockdown, so hindi namin siya makuha agad. Pero, they can observe Orion, kasi nga siya lang yung bata noon. So, siya lang yung maliit na bata that time. So, alam nila na makulit, na malikot, pero that's normal for kids. And I know na yung anak ko na si Orion, hindi yan mananakit basta-basta because tinuturuan namin siya sa bahay kung ano yung hindi dapat gawin, kung ano yung hindi magandang gawin. And yung upbringing naman namin is ganun kami. So, yun. Syempre, 'di ba? Same school. And then, fast forward na nga. So, nauna yung therapy ni Orion. Naghanap kami ng therapy dito, malapit sa amin. So, once a week, like, it's 1 hour a week. So, kailangan niya mag-occupational therapy. Yung occupational therapy naman is
kahit na wala siyang diagnosis or wala siyang assessment from Neurodev-pedia, kasi nga ang hirap pumila. Ang dami namin tinatanong ng mga Neurodev, kaya lang madami talaga. If you know, na sobrang haba ng mga pila nila, matagal, sobrang tagal yung mga yan. Kahit dun sa mga friends ko, they always say na matagal talaga. So, yun, naghanap kami, and luckily, may nakita kami na Neurodev sa Manila Med. So, lumuwas kami. I think that was February this year, yung first assessment niya doon sa pedia, sa Neurodev. And okay naman yung assessment. Actually, during the assessment, nandoon kami kasama niya sa room, pinapanood namin. The assessment lasted for like an hour or more. Kasi nga first assessment niya yun. So, medyo matagal. Pero, ang diagnosis naman sa kanya ng Neurodev is hindi naman siya under the spectrum, ang tawag, or wala naman daw siyang ADHD, but meron siyang risk na magkaroon ng ADHD. Depende na lang sa environment niya. So, ayun. So, natitrigger lang kasi talaga siya, actually, kapag natitrigger siya ng kalikutan niya, kapag may mga friends siya na nag-aaya or what. Pero, nadidiscipline naman talaga siya pag sinabihan mo na, okay, dyan ka lang. Very active lang kasi talaga siya and hyper siya. Siguro dahil nga, yun nga sabi sa amin nung advisor niya nung kinder siya, wag daw siya pagbaunin ng chocolates or kasi na-hyper talaga siya. So like, panghapon siya nung kinder. So like, yung mga kaklase niya parang pagod na siya, active pa rin siya talaga. So, ang talaga kasi talaga ni Orion sa ugali talaga niya na very active siya. So, hindi siya nahihiya in a way na kapag may nakita siya kahit stranger, talagang babatiin niya. So, even sa mga teachers niya, niyayakap-yakap niya. Yung isang teacher nga daw niya, sabi sa kanya, niyayakap daw siya, tinatawag siyang mommy. So, ganun. So, hindi siya ganun eh. Parang, sa kanya, if mabait ka sa kanya, so, sweet siya sa'yo. Ganun ang ugali ni Orion. So, sabi ko, at least, naliwanagan na kami na ganun nga. Although minsan nawawala lang talaga yung focus niya. So, hindi ko siya pinapa-tutor. Wala kaming tutor. Pinapa-tutor ko lang siya kapag magpa-periodical test na. Yung exams, yung quarterly exams. Kasi ayoko nang sumakit ang ulo ko ng kakaturo. Alam niyo naman ako, wala akong patience sa mga ganyan. So, doon ko lang siya talaga tinuturuan. Pero since grade 3 pa lang siya ngayon, so, ang focus ko is, ako pa rin talaga ang titingin, yung mga homework, mga project, mga performance tests, ako pa rin talaga ang titingin. Kasi hindi pa niya kayang gawin yun all by himself. Pero, once na siguro, pag grade 5 na siya ganyan, siguro kaya na niya yung gawin. But for now, ako pa rin naman ang gagawa. And, ang natutunan namin doon is, okay, sige, alam ko naman eh, 'di ba? Minsan kasi may mga parent, or most often talaga ang mga parents talaga are in denial dun sa state ng anak nila. Pero, we have to actually pakinggan muna yung sarili natin. Like, para ba sa atin, tayo yung nanay eh. Tayo kasi, kung may na-feel tayo sa sarili natin, is there something na kailangan natin pagbigyan ng pansin sa anak natin or not? Tayo mismo yung unang makakaalam nun eh. Bali, parang confirmation na lang yung makukuha natin sa Neurodev. So, at least, naliwanagan kami. Medyo mahal pa ang check-up. And then, follow-up check-up na siya last, I think that was last October. Tapos, babalik ulit this coming March, I think. And ngayong grade 3 na nga siya, medyo nabawasan na yung kanyang likod. Every time na kinakausap ko yung kanyang teacher, actually, nung grade 2 siya, medyo may konting likod pa, pero at least manageable naman siya. So, palagi kong kinakausap yung mga advisors niya, ganyan, if may problem ba or anything. And then, ngayong grade 3 siya, okay naman daw siya. So, ako palagi ako nakasupport sa kanya. Kaya nga sabi ko kay Papa, gusto kong mag-work para sa sarili ko. Pero pag iniisip ko na kailangan ako ni Orion, kasi grade 3 pa lang siya eh. So, baby pa siya talaga, 'di ba? 9 years old, baby pa yan. So, sabi ko, kailangan pa niya ako kasi marami pa akong kailangan na ituro sa kanya. Kailangan i-manage ko yung studies niya. Kailangan nakafocus pa ako sa kanya kasi baby pa siya. So, more often, mas gusto niya pa rin na naglalaro. Pag nasa school yan, makikita mo yan, madaming kasama niya yung mga friends niya, naglalaro sila, naghahabulan, ganyan and all. So, baby pa siya. So, siguro meron lang mga bata talaga na maaga nag-mature sa
studies, ganyan, na kapag sinabi, aral, ganyan. Or depende rin siguro sa parent. Ako kasi hindi kami super strict sa bata. So, okay lang sa amin. Sige, basta wag lang babagsak sa grades, ganon. Parang gusto namin kasi ma-enjoy muna nila yung pagkabata nila. So, like, ngayon, si Kuya Yale, hindi namin siya masyadong ini-istriktuhan sa pag-aaral. Although, dahil nagta-taekwondo siya. So, parang, reward na niya sa sarili niya and sa amin na nag-excel siya sa studies niya. So, yun naman ang niya. Dahil high school na siya, grade 8 na siya ngayon. So, yun naman ang ko rin kay Orion na, sige, enjoy mo muna na bata ka, ganyan. Kasi pagdating ng high school, andyan na lahat ng pressure. 'Di ba? Tama ako. So, ngayong bata ka, ayaw namin na i-pressure ka muna sa ganyan. So, tutulungan kita as long as kaya ko yung mga ginagawa. So, tutulungan kita, i-assist kita dyan sa mga ako ang mag-guide sa'yo. Kasi pagdating ng high school, sobrang pressure na ang high school life. So, yan, nakikita ko yun sa mga pamangkin ko and syempre na-experience ko yan ng bata ako. So, yun. So, at least, ayun. And then, magastos din. Parang rin nagpapatuition. Kasi, nung kasi siya, nung nag-start siya mag-therapy, once a week, yeah. So, parang 4 times a month siya nag-therapy. From 750 naging 800, ngayon naging 850 na. But after nung re-evaluation kay Orion nung last October, so after that, binawasan na ng doctor yung therapy niya. So, pwedeng gawing 2 hours a month na lang. So, ang ginagawa ni Papa is once a month na lang pero 2 hours. Para hindi na every week hinahatid si Orion. Sinasamahan si Orion sa therapy. So, yun. Yun lang ang masasabi ko. So, yun lang ang reason. Kasi nga minsan nawawala rin siya sa focus. And then, dahil nga dun sa incident sa school. Pero at least now, medyo okay na siya. Umayos na siya. So, yun. And thankful naman ako. Kasi, yun. Baka ako nga yung may ADHD. Feeling ko ako yung may ADHD. Ayun, nung bata ako. Until now. Kasi hindi ako mapakali eh. Pag may gusto akong gawin, hindi ako mapakali. Kailangan matapos ko yung ginagawa ko and all. So, ayun lang guys. If you have any questions, ayun, comment down lang kayo. And if you haven't subscribed yet, yun, subscribe na kayo sa aming channel. Bye!